magsalita. Pwede po ba akong makahingi ng isang malakas na At sa mga pagkakataon po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga at lalo tigit ang ating kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Tamagoso. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race stars at mga dope na women. Kung wala ka yan, pwede mo namang kunin. Wala kang palusot kasi madaming paraan. Magandang umaga na. Gabi pa. Magandang gabi sa inyo lahat. Gusto ko yun. Yorme! Bakit? Di baling mawalan kami ng kuryente, bumalik ka lang. Yorme! Ikaw pa rin. Etnep lang. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race stars. Ano to? ALK, A4K. Aroma, solid Yorme Isko, babalik ka na. Oh, thank you ha, nag-abala pa kayo. Anyway, maraming salamat. At alam ko, masasakit na mga binti ninyo. At mukhang hindi pa rin kayo kumain. Nakakagutom yung amoy. Idol naman natin si Panchito sa si Dolphy. Amuyin nyo na lang. Maraming salamat sa inyo. Ako po kami ni Chia Chensa galing sa District 2. Kaya naman natutuwa ako, nakahabol ako. Maraming salamat. At kayo'y nagbigay ng oras sa amin. Pumanatag naman kayo, mga nanay, tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Hindi ko naman sasayangin ang oras ninyo na makaparinig lang ng mga panira. Yan naman ang garantiya ko sa inyo ngayong gabi. Walang mga panira dito. Bagamat alam na natin na may nagpapatawag sa Ninoy, sa totobaan, nagbibigay ng 1,000 at 5 kilong bigas. Kunin nyo, sayang din. Unang-una, hindi nyo naman hiningi yun. Inimbitahan kayo. Yung mga taga-Roma, sinasakay pa nga sa bus papuntang Ninoy sayang din naman, di ba? 1 bulig din yun. 5 kilong bigas. Kaya lamang ako ang kanilang almusal, tanghalian at hapunan. Yung isa naman, nakisali pa. Ginawa kong pulutan. Pero ito i-address ko ito sa medyo may edad na. Yung mga nanay, tatay ko, mga lolo't lola. Kasi kayo makakaalala nito Kasi nagtataka ko, mukhang ibang-iba ang eleksyon ngayon. Bakit? Nay, tay, ngayon lang ako nakakita, ewan ko kung maalala ninyo na yung incumbent o nakaupo o re-electionista, madaling salita, mas madaling maintindihan, sinisiraan yung challenger. Di ba sa normal na eleksyon, yung challenger babatikusin yung nakaupo. Tama, mali? Nanggagalaiti. Halos mapatid na yun.
Pinagtataka ko rin, bakit hindi na lang sila mag-report sa taong bayan kung anong ginawa nila? Tama, mali? Kasi ang taong naninira kasi walang nagawa. Tama ba? Parang yung kapitbahay mo, ikaw, gigising ka sa umaga, mag-aayos ka, maglalagay ka ng mga koloretes. Bakit? Papasok ka sa trabaho kasi meron kang gagawin. Tama, mali? Yung kapitbahay mong tambay, may masabi lang. Tama ba? Hindi mo ba? Oh. Tapos nagulat din ako na, Chairman, noong October 9, matapos namin mag-file lahat ng candidacy, unang araw, siningil kagad ako ng utang na loob. Ako daw walang utang na loob. Nalulungkot ako, bakit? Nay, tay, ako na magsasabi sa inyo ha. Sa akin nyo na marinig. Ano ang personal belief ni Yorme? Ako po ay naniniwala na ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Tama naman. Ganon talaga tayo mga Pilipino Normal natin yon. Kaya lang ang utang na loob hindi sinisingil. Kusang. O sige, pagbigyan natin. Kung ako ba ay hindi lumingon sa kanila at hindi ko naman kinubli sa inyo, sa inyo lahat, lalo dito, ilang beses na ako tumayo sa kanto na ito sa maraming halalan. Ano sinasabi ko? Malaki ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Ngayon, nilingon ko ba? Bilang ganti na ang utang na loob kay Boss Danny, anong ginawa ko? Inaruga ko yung mga anak niya. Totoo ba yun, Yorme? Lalong-lalo na yung mga chairman dito, alam na alam ito. For 20 years, inalagaan ko sa maliit kong kakayanan na itaguyod yung mga anak ni Boss Danny bilang pagganti ng utang na loob kay Boss. O tingnan natin ha, kayo po ang humusga. Basta tayo dito, ano lang tayo dito, real talk lang tayo, real talk lang. Guys, parang mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Totoo ba? Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo? Pangapat, asawa ni ate. Yung head ng MHD. At may awa ang Diyos, pag nakabalik ako, yun ang una kong tatanggalin. Bakit? Dahil ako'y galit sa kanya? Hindi. Dahil pinahirapan niya yung mga nanay ko, yung mga tatay ko, yung mga lolo't lola ko, magpapacheck up lang sa health center, kailangan naka-online schedule pa. Saan ka nakakita? Magpapacheck up ka lang sa health center, online pa? Wow! Sosyal. Wala nang gamot, wala ka pang load. Kung wala ka cellphone, kung hindi ka marunong mag-online, paalam na aking ina. Doesn't make sense. Panglima, si ate, nakaupo? Upong-upo. Ilan sila? Happy? Ay di masaya ako.
I swear to God. Bakit ako masaya? Yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat na pagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi, ay hindi po ko para humusga. Taong bayan ang maghuhusga dyan. Tama ba? Tanong, Yorme, bayad ka na ba ng utang na loob? Ang sagot, hindi pa. Bakit? Ang paniwala ko nga, ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. O, ang tanong, Yorme, magbabayad ka pa ba? Opo, kaya lang nakikiusap lang ako sa kanila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Abay, bakit? Dahil may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala naman din ako sa kinalalagyan ko ngayon. Masama naman bang dinggin ko yung sigaw ng taong bayan? Sigaw ng taong bayan siya sabi, bumalik. Taong bayan, sumisigaw na bumalik ka na, siya sumigaw, wag kita bumalik! Napanood nyo? Napanood ko din eh. Kala ko mapapatig yung litid eh. Bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Kung ikaw ay ginampanan mo ang tungkulin mo sa taong bayan na iyong sinumpaan, kahit matulog ka na na mahimbing, iboboto ka ulit ng taong bayan. Sigurado ba kayo dyan? Araw-araw, sinasabi, doon sa tutuban, doon sa patawag, 1,000, 5 kilo. Ano sinasabi? Si Yorme! Maraming iniwang. Kita ninyo, alam ninyo. Malamang napatawag na rin kayo. Hindi, okay lang yan. Tirahin nyo ng tirahin. Sayang din naman eh. Laman tiyan din yan eh. Sige. Sabi, marami raw utang. Okay. Mag-real talk lang tayo Amin lang kayo Real talk lang tayo, real talk. Enjoys parang mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Nay, tay, taas ang kamay ng may mga anak dito. May anak kayo? May anak kayo? Real talk lang tayo real talk lang. Kapag walang makakain ang inyong anak, gagawa niyo ng paraan? Hindi nga. Talaga? Iraraos nyo? Itatawid nyo? Gagawin nyo ang lahat? Ganun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, mga batang Maynila, mga lolo't lola ko, nung binoto nyo kong mayor noong 2019, ni isang beses wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan kong mayor. Walang iniwang pera sa akin. Wala akong sinisi. Nag-move on kagad ako. Bakit? Ibumoto na nga kayo ng bagong mayor eh. Ibig sabihin, kargo ko na lahat ang responsibilidad na yon. Tama mali? Anong ginawa ko agad? Nilinis ko Maynila. Dinisiplina ko Maynila. Umaangat na tayo. Yung mga tolongges yan sa Arten. Kinalawit ko. Si Junior. Lahat yan. Inaayos ko na. Kinokopya na tayo sa buong bansa. Yung nangyayari sa Maynila became national policy by DILG. Lumilipad na tayo, bigla tayo nabunggo. Boom! Panis. Ano nangyari?
Pandemya. Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama, mali? Nay, tay, pero kayo, mga batang Don Bosco, batang Herbosa, batang Tondoy, o lahat ng mga batang Tondo, mga nandito, dyan sa Wakali, dyan sa harap, dyan sa Nangka, at dyan sa Kodli, kayo ang testigo ko. Bakit? Yung iba kong testigo patay na eh. Wala naman ako magagawa. Wala na magkukwento. Pero kayo na mga nangabuhay dito, at least kaya natin sabihin sa ating sarili, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Tama, mali? Per family. Tama ba? Not household. Per family. Kasi sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya. Dumarating ang food box, hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman isang food box. Tama, mali? Yun ang kwento. Tanong, natikman nyo? Nahawakan nyo? Natanggap nyo? Yun yung kwento. Lagyan natin ng kwenta. Real talk tayo, di ba? Sige. 700,000 families. Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, buwan-buwan tumatanggap ng food box. 700,000, ipagpalagay na lang natin, times 1,000, no magka? Patay na. Kung it's lang alam nyo kwenta yun eh. Dami zero. 700 milyong piso. Malaking pera? Times 8 months. 8 times 7. No magka? 56. 5.6 billion. Tama, mali? Yung 5.6 billion, ano nangyari? Chinicha, binuga. Gone with the wind. Pero ang tanong, nakakain ba tayo? Nakaraos ba tayo? Nagkaroon ba tayo ng kapanatagan habang may pandemya kasi may gobyerno sa lungsod ng Maynila? Chicha pa lang yun. Hindi ko pa binanggit yung kakap. 1,000, tama, mali? Times 700. 5.6 plus 700 million, 6.3 billion. Nay, tay, taas ang kamay na nag-aaral ang kanilang anak, ang kanilang apo sa public school. Ayan, at least may marami-rami rin testigo. Kasi importante may testigo eh. Para malalaman natin kung totoo ba yung sinasabi ko. Nay, tay, noong pandemya, ano sinabi ni Secretary Liling Briones? Cancel ang face-to-face classes. Walang klase. We will adapt to online learning. Anong pangamba ng tatay? Anong pangamba ng nanay? Tosgas na naman. Wala na nga akong trabaho. Wala na akong maengka. Bibili pa ako ng tablet. Ano nangyari sa Maynila? Bawat mag-aaral ng pampublikong paaralan sa elementary at high school may tablet sa Maynila. Tama ba rin? Natanggap nyo? Hindi lang tablet, may internet pa. Tama mali? Si ma'am, si sir, 10,300 teachers, 11,000 laptop, may internet pa. Si sir, si ma'am, walang tosgas, nakatawid tayong lahat at mga anak natin sa pag-aaral noong panahon ng pandemya. No magka, 1 bilyong piso, tablet at laptop, 300 million pesos, internet pa lang. Nakatawid tayo? Nakaraos ang pag-aaral ng anak natin?
6.3 plus 1.3, 7.6 billion. Wala pang remdesivir, wala pang tocilizumab, wala pang molnupiravir. Oh, di ba nung pandemya, para tayong mga adik, lagi tayong tamang hinala? May umuubo lang, may COVID, may COVID. Tama mali? Eh bakit malakas ang loob natin magpa-testing? Dut-dut dito, dut-dut doon. Ang dut-dutan dito sa Maynila, 1-2. 1-2 sawa. Sino may gastos? Siyudad ng Maynila. Libre ba testing? 800, 1,000, 1,200 by the hundreds of thousands of people. Minu-minuto nagte-testing, araw-araw nagte-testing. Pero gastos ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. AstraZeneca, bakuna, Naitay, St. Luke's, UST, Mary Johnston, name it, lahat ng private hospital, wala ng COVID bed capacity. Pero Maynila, chill-chill lang kami rito. Bakit? Meron kaming Manila COVID-19 Field Hospital sa Luneta. 300 million pesos. Habang may pandemic, tuloy ang pangarap ko sa Maynila. Ang pangarap ko ng idol ko na si Lee Kuan Yew. Anong ginawa ko? Nung binigyan niyo ako pagkakataon mag-mayor, lahat ng pinangarap ko simula maging kusyal, simula maging vice mayor, lahat ginawa ko na. Yan ang Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Basec Community. Ospital sa Baseco, 3 taon nang tapos. Ngayon, 3 taon nang hindi pa bukas. Kung ako'y sinungaling, huwag nyo na akong iboto. Kung may kaibigan kayo sa Baseco, ipagtanong ninyo kung bukas ang ospital sa Baseco. Naitay, 10-story fully air-conditioned, bagong ospital ng Maynila. May MRI machine, may CT scan machine, pero hindi pa nagamit ng mga batang Maynila yung MRI machine, CT scan machine. No, magka? 1 milyon? Hindi. 10 milyon? Hindi. By the hundreds of millions, pero hindi napapakinabangan ng mga taga Maynila. Ano yan, drawing? Picture taking? Para sa tao yan eh. Tama ba? Hindi ako doktor. Sila ang doktor. Tama mali? Naitay, Rosauro Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, bago ko umalis, 5th floor na. Ngayon, 5th floor pa rin. Tanong, Naitay, noong 1 buwan, nag-cutting ribbon sila. See, tamo to, naalala niya oh. Yorme, thank you sa B. Brown, libreng dialysis. Naalala niya. See? You cannot lie with data, sir. We cannot lie with actions and results. O Naitay, nag-cutting ribbon sila ng Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Nag-cutting ribbon last month. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa nun. Wow! Pero yung pinampatayo nun, inutang ko, kasalanan ko. Wow! Tigilan niyo yan, ha? Guys, parang mafia. Mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka. Puro sila, utang, 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 utangin na yan. Kailan ba ako nagkubli sa taong bayan? May pandemya. Nag-mayor ka eh. Pahala ka pala eh. Pala desisyon kang gusto mo mag-mayor, no? May problema, tinuturo mo sa iba. Tama mali? Oh, ano sinabi ko? Natatakot ang tao nung magla-lockdown? Ang tao natatakot, nangangamba. Baka sila'y mamatay sa COVID-19. Baka sila'y maggutom sa COVID-19. Pero ano sinabi ko sa Facebook? Hindi naman ako nagsinungaling. Hindi naman ako nagkubli sa gagawin ko. Ano sinabi ko?
mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo mga batang Maynila. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako wala nang maibebenta, wala nang mautangan, nakita nyo tong relo ng City Hall, ipatatas ako to kay Tambunting, makaraos lang tayo. That's simply because that's how being a father. That's how being a mother. Iraraos mo ang pamilya mo. Tama, mali? Oh, nakaraos naman tayo. Puro utang. Oh. Ang galit na galit. O, kayo matanong ko. Ang Pilipinas, may utang? Trilyon. Naramdaman nyo? Naramdaman nyo? Oh, ang Maynila ng utang, naramdaman nyo? Natikman ng tao? Saan ka nakakita ngayon? Dating squatter. Ngayon, anong ginagawa? 15th floor, please. Nagbago ba buhay nila? Nagbago? Gusto nyo rin? Oh, lahat ba na sinabi ko, nangyari? Lahat ba ng ginawa ko, natikman nyo? Naramdaman nyo? Yan ang tapat at totoo. Sigurado ba kayo? Oh. O nay, tay, para hindi na lumalim ang gabi. Total, narinig nyo na. Saan kayo nakakita, inaakusahan, umaamin? Alam nyo bakit? At least, eto, ilang libo kayo rito. Magkikita rin tayo sa finals. Isa lang masasabi ko. Matangos ang ilong ko makapaglalakad kahit 10 oras ng gabi sa Quezon, sa Magsaysay, sa Herbosa, sa Moriones, sa sulok ng Maynila. Isa lang masasabi ko, salamat sa Diyos, nakaraos kami nung pandemya. I love you too. Oh. O kaya, nay, tay, ako naman, wala akong kinukubli sa inyo. O ngayon, after everything said and done, English yun. Naalala nyo, nung 23 anyos ako, dito ako tumayo. Tumatakbo akong kusyal. Salamat sa inyo, kahit batang-bata ako noon, binigyan nyo ako ng pagkakataon. Sana hindi ko kayo naipaya, mga taga-Tondo. O nay, tay, o nasabi na lahat, nagawa na lahat. Ngayon ko kayo ulit matanong, gusto nyo pa ba akong bumalik? Hindi nga. Baka sinacharot-charot nyo lang ako, ha? Ha? O taas nga kamay na gusto akong bumalik? Wee! Talaga? Promise? O sige, babalik na tayo. Yung kanina, yun yung kwento na may kwenta. Pero yun yung nakaraan. O halimbawa nakabalik naman tayo, ano naman ang gagawin ko? Hindi ba dapat yun din ang marinig ninyo? Yung nakaraan, yung ginawa, yung gagawin. Tama ba? Anong una kong gagawin? Kayo muna sasagot. Unang-una, kung napapansin nyo, yun napapansin ko at kumpirmado rin sa iba't ibang bahagi ng Maynila at mga batang Maynila. Nay, tay, mga lolo't lola ko, napapansin nyo ba dumudugyot na naman ang Maynila ngayon? Talaga? Napapansin nyo? 5-5 na naman ang basura ngayon? Tama ba? Parang walang gobyerno. Nay, tay, ang una kong gagawin, may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Sarap ng usok. Nalalasahan ko. Nakakagutom. Pangalawa, kayo ulit tatanungin ko, Nay, tay, napapansin nyo ba
nagbali ka na naman ng mga tolongges sa Maynila. Kaliwat kanan na naman ang hold up, snatching. Tama, mali? Sikat na naman ang Arpen. Inuubos ko na yan eh. Si Jojo Ripa yun. Inuubos ko na yan eh. Bakit? Dinudungisan nila yung pagiging tagatondo natin eh. Refleksyon sila ng pagkatao natin eh. Ilan lang naman yung mga tolongges na yan. O Nay, Tay, sabihin nyo sa mga tolongges, 34 days na lang. At saka napansin nyo, dumami na naman ang adik. Ay, mga adik. Gar! Sagar! King Joyce parang mafia. Mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Bago na kayo ha. Tigilan nyo na yung trumpeta ha. Rolling. Rolling. Tigilan nyo yan. Mahal ko kayo. Pero mas mahal ko maraming tao. Oh, magbago na kayo. Sabi nga ni Freddy Aguilar eh. Magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi sa uli. Nay, Tay, pangalawa kong gagawin. Ibabalik ko sa inyo yung pakiramdam ninyo na kahit peligro de ora, natutulog kayong mahimbing, hindi kayo nangangamba kasi alam nyo si Yorme nasa kalsada pa ng madaling araw dahil ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. Mag-iikot ulit si Yorme sa buong Maynila. Pangatlo kong gagawin, o yung napanood nyo, MBN. Yung ayuda, yung mga AIX, financial assistance, okay yan. Ang tawag ko dyan, bani, pansamantala, pantawid, tama. Pero yung buhay ng tao para tumaas ang kalidad ng pamumuhay, we have to address MBN. Ginawa na yan ni Lee Kuan Yew. Nagawa niya yan. Yung Singapore, dugyot yun. Mas malala pa sa atin yun. 50 years ago, 60 years ago. Pero dahil lang sa isang tao na nanindigan, kahit na maraming kumukontra sa kanya mga politiko, pinanindigan niya, inaddress niya MBN, housing, education, healthcare, and jobs. Look at Singapore now. Maganda ba Singapore? Sino nakapunta sa Singapore? Sinong gusto pumunta sa Singapore? Umpisahan nyo na, malayo-layo yun. I love you. Nay, Tay, hindi ko kayo mapapayaman. Pero ang gobyerno kayang pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Yun ang kaya kong gawin. Ipagpapatuloy ko yung mga nasimulan ko ng pabahay, paaralan, pagamutan, at trabaho para sa mga Manileño. Yung iba, kayo nang bahala, matatanda naman na kayo. Tapos, special mention. Pasensya na kayo mga batang Maynila ha. Medyo may kilya ako dito. Medyo love na love ko to mga to. Yung mga nanay at tatay ko at lolo't lola ko na senior citizen. Shout out. Pumanatag kayo. Yung mga tinanggalan ng pensyon dahil hindi na sila botante, dahil sila may sakit, at yung tinanggal sa inyong insure, tinaasan nga nila para bulahin yung mga lolo't lola natin. Ginawang 1,000 na wala naman yung cake, na wala naman yung insure.